Second Plenary Council of the Philippines kon PCP2. Sige na kong hisgot ni Andy pero wa na ko ma-explain siguro sa inyo unsa ning Second Plenary Council of the Philippines. So niya kung inyo matikdan tingali sa mga magsasangyaw karon nga mga Katoliko, pipila lang kami ang mag-quote from time to time gikan sa mga pagtulunan may tungod diini. Pero this time akong ihatag sa inyo unsa ning gamay nga background may tungod ning Second Plenary Council of the Philippines kon PCP2. Actually, bigo itag council mo kani ang panagtigom, no? So, as I have said sa mga previous akong video, ang simbahan batasan ani nga managtigom. So dito sa Pilipinas, di panagtigom para sa mga Pilipino nga mga Katoliko niadtong 1991, particularly niadtong January 20 to February 17, 1991. Nya kini gitambungan mga kaigsunan sa mga kadagkuan simbahan, of course, mga bishops, mga kaparian, mga dagko sa eskwelahan nga mga ginumala sa mga Katolikong eskwelahan, and of course diya po ng mga kamadrihan. So kini guys good sila sa church renewal. So kay 1991 man to man tawgon siya og Second Plenary Council of the Philippines in 1991. Anong second naman kay diha naman guy una nga Plenary Council diri sa Pilipinas ngadto pang 1953. Now mo ni ang mga highlights niya na nganong patawag man og council or Second Plenary Council nitong 1991. Una, tungod kay gusto nga ipahiluna sa simbahan ang epekto nitong gitawag Second Vatican Council nga nahuman nitong 1965 para sa gitawag og Universal Church. So mao nga aron ma-implementar katong gustong mahitabo sa Second Vatican Council, naghimo ta og panagtigom diri aron mabutang sa atong context o konteksto aron mapahiluna parang litno na ay mga termino dito nga dili pa kayo klaro gingan lang yun sa atong pinulungan. For example kanang gitawag og Community of Faithful, pag-abot diri sa atos Pilipinas gingan lang yun Basic Ecclesial Community, no, kon BEC. Kunya ang usapon nga medyo controversial nga gi-address niya itong mga kaigsunan kining kakuwang manggod sa coordination sa mga simbahan sulod sa Pilipinas, no? Sad to say nga usa sa mga nahimong concern niadto kay nagkuwang gyud tinuod ang coordination sa tanan nga mga simbahan. Bisan ganig nag-implement na ni gitawag og Second Plenary Council of the Philippines, naghapon ning mga kahimtanga nga medyo kuwang ta sa gitawag og coordination. So aron ma-address to, nagistoryatan ining gitawag og Second Plenary Council of the Philippines. Yan indot siya mga kaigsunan kay para nato dis Pilipinas gitawag ni siyang Operational Council. When I say operational, napani say bisa, napay epekto. So kini unta mao ang atong sundon sa atong pagpadagan sa atong mga simbahan diri sa Pilipinas. Pero sad to say, pilahay lang ang kagunit ni aning mga libruha karon sa mga magsasangyaw, no, kini ngani nga libro. So mo ni sa ang Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Lastly, na ay provision diri o gisuwat diri sa number 670 unsa ka bug-ad katong mao nga council. Madto ba diri sa number 670 ingon diri, this council is a veritable Pentecostal event for us in the Church of the Philippines. When I say veritable Pentecostal event, sama sa tinuod nga pagkunsad sa Espiritu Santo, di ba? Sa Pentecost matuhing kunsad ang Espiritu Santo. So mausad kini unta maghatag og gahom para natong mga Pilipino nga Katoliko tungod kay mituo ta nga ang panagtigom sa Second Plenary Council of the Philippines sama sa bag-ong Pentecostes nga nahitabo aron atong sundon ang giya sa Espiritu Santo aron ipahiluna, of course, ang church renewal. Apil ang BEC. Salamat kayo.